faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Magandang araw po sa ating lahat. Narito po ang ating FBK ngayong Tuesday. Mga kapatid, tungkol naman sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo at sa pagtitipon sa atin upang makapiling niya, nakikiusap kami sa inyo na huwag agad magugulo ang inyong isipan o mababahala kung mabalitaan ninyong dumating na ang araw ng Panginoon. Sa English po niyan, Day of the Lord. Huwag kayong maniniwala kahit sabihin pa nilang iyon ay pangangaral o pahayag o isinulat namin. Huwag kayong magpapadaya kanino man sa anumang paraan. Hindi darating ang araw ng Panginoon hanggat hindi pa nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwail na itinakda sa kapahamakan. Itataas niya ang kanyang sarili at kakalabanin ng lahat ng kinikilalang Diyos at sinasamba ng mga tao. Uupo siya sa templo ng Diyos at magpapakilalang siya ang Diyos. Diyos po magpala sa pagbasa ng kanyang salita mula po sa ikadalawang Tesalonica 2:1-4. Yan po ang ating binasa at ito po isang pagpapaalala. Yan po, pagpapaalala ni Apostol Pablo sa mga maling pananaw o maling paniniwala. Ano po? Una, etong nilinaw ni Apostle Paul, ni Apostol Pablo, yung paniniwala na kung saan ay naganap na yung tinatawag na araw ng Panginoon. Sabi rito ni Apostol Pablo, hindi pa ito nagaganap. Hindi pa po ito nagaganap. At ang sinasabi po rito na kung saan bago pa man ito maganap ay magkakaroon muna ng nung apostasy o paglaban sa Diyos o yung paglaganap ng mga maling katuruan na kung saan may kakalabanin ang Diyos. Itong Day of the Lord. At makikita rin natin dito yung tinatawag na pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Dito sa 2 Thessalonians 2:4-12 o yung tinatawag na the second coming. Sa atin po, paniniwala natin na itong second coming ay ibang event doon sa rapture. Yung rapture ay different event from second coming. Kaya pinapahayag po rito ni Apostol Pablo na hindi pa ito nagaganap. Wala pa ito. Pero meron siyang paalala. Yung dalawang salita na nabanggit po rito, yung salitang huwag. Una, huwag kayong basta-basta maniniwala. Na sa panahon ngayon, 'di ba? Iyan na rin po ang nagiging problema natin. Lalong-lalo na sa mga mabilis maniwala sa mga kuro-kuro, haka-haka o mga pinapahayag, lalong-lalo na po pag sa social media, 'di ba? Parang eto na yung totoo, parang totoong-totoo ito. Noon pa man, binalaan na po tayo ni Apostol Pablo na huwag agad maniniwala. Paano tayo magkakaroon ng tunay at maayos na pagkakaunawa sa ating mga binabasa, pinakikinggan at nakikita. Unang-una po, dapat tama yung ating prinsipyo o yung pundasyon ng ating paniniwala. Yung katuruan na nagmumula sa Diyos, yung katuruan na nagmumula sa kanyang salita, yan po ang tama. Kaya mas tibayan pa natin, mas bigyan pa natin ng pansin ang patuloy na pag-aaral o patuloy na pagbabasa ng kanyang salita para mas tumibay ang ating paniniwala. So wag kaagad tayo maniniwala. Pangalawa, wag magpapadaya. Huwag magpapadaya kahit kanino man. So paano natin gagawin ng huwag magpadaya? Dahil alam na natin ang katotohanan, dahil nagkakaroon tayo ng katalinuhan, kaalaman patungkol sa kanyang salita, mas nabibigyang pansin natin na napipili natin kung ano yung mali, kung ano yung hindi totoo, at kung ano yung tama. So huwag magpapadaya, huwag basta-basta maniniwala. Yan po ang paalala sa atin ngayong Tuesday, FBK. Pagpalain po tayo ng Panginoon.